po yung certification that we have from the Plans and Operation Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Sa dokumento ng PIDEA, kung binaligtanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasad doon na may nanumpa nung araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? Alright. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Papa Tricks TV. Nagsasabing bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit, nag-real talk lang po ang inyong lingkod, Papa Tricks TV. Hashtag Real Talk. Alright, simulan na natin itong mainit-init at talaga namang usapin lagi dito sa social media na talaga namang napaka matindi ang nangyayaring labanan dito sa social media na kung saan itong mga usapin sa Senado talagang napag-usapan at kanya-kanyang komento ng bawat grupo, mga DDS vlogger, the BBM vlogger, no? So, eto na, reaksyonan na natin dahil ito na po ang tatapos sa mga usapin na kung saan mga haka-haka, mga kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang diskurso, no? Dito po sa nangyayaring Senate hearing na sa pangatlong hearing po, na kung saan PIDEA nilabas na ang mga dokumento, mga ka-alright. Eto na, talagang pong matindi itong nilabas ng PIDEA na kung saan mga kababayan ko, talagang na-corner etong si ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Itong confidential informant, hindi raw totoo yung tawag dito, yung mga salaysay nitong ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Nako po, wala na pong lusot si Morales dito. So, pakinggan natin itong mga ibang kukunin nating clip na kung saan na-corner at wala nang lusot dito si Morales. Panoorin po natin mga kababayan ko, mga ka-alright. Pag-usapan natin itong mainit na issue na kung saan na-corner talaga si Morales dito. Reaksyon na natin to mga ka-alright. They do not exist in the PIDEA blatter book ng aming Plans and Operation Service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung amin pong database, meron po kaming blatter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present. Lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Next. Okay. So, ito po ito yung matinding ginawa po ng PIDEA agent na kung saan dito nyo makikita mga kababayan ko, mga ka-alright ko, kung totoo ba itong pinagsasabi ni Morales na meron talagang naganap na investigasyon ng mga panahon na yan, nung araw ng panahon ng sinagawa niya yung investigasyon na yan. So, sa madaling salita po mga ka-alright, ito po yung patunay na hindi naman po madadaya ito. Kasi sulat kamay po ito mga kababayan ko. Okay? Na kada merong mga confidential informant or any investigation mga ka-alright, bago isagawa yan, meron po tayong logbook na tinatawag. Okay? Na kung saan, doon po nilalagay yan, sulat kamay, anong oras, at ano yung purpose, ano yung mga purpose doon sa pagpunta ng confidential, ano po ba yung sasangguni niya, gano'n yun. Dapat meron po niyan. So, dito po, base po sa nakita po ng PIDEA, wala po nung araw na yun. Dahil nasa kanila po yung logbook at may hard copy. So, malinaw na malinaw po dito na wala po talagang nangyaring investigasyon. Ito po ba ay pwedeng dayain? Paano dadayain yan? Nasa record po yan. Dala po nila yung hard copy. Okay?
na nung 2010. So, kaya po nabilugan yan, lilinawan natin dito mga ka-all-right. Ayan, ipakita natin dito. Ayan, ito. Yan, Ayan po yan. So, may mga oras yan. May number. Yan. Nakalagay po dyan yung mga records na kung meron man, may time and date. Kung meron mang nangyaring investigasyon ng mga panahon na yan, siyempre may logbook. Okay? Kahit saan po tayo magpunta sa ahensya, pag tayo ay merong kakausapin or may isasangguni tayo kahit saan ng ahensya, di ba? Hindi po ba meron po lagi logbook nasa mga security yan, kung nasa labas ng yan, nagpipill up po kayo doon. Ano yung purpose po natin? Nag-iiwan po tayo ng ID. Tama po ba? Mag-iiwan ka ng ID, pipill up ka doon, lalagay mo address mo, lalagay mo yung pangalan mo, anong oras ka anong oras yung pagpas mo, nakalagay doon yung login, then yung purpose mo at sino yung kakausapin mo sa loob. Okay? So, ayon dito sa investigation, ng PIDEA, binalikan nila yung mga records nung 2010, wala po. Record ng 2010 hanggang 2012 po. Hinanap nila at tinignan nila yung date kung saan sinabi ni Morales na siya ay may kausap na informante ng mga panahon na yun. Pero bakit po mga ka-all-right, sa record ng PIDEA, sa logbook, wala po. So, ibig sabihin, ano po nangyari? Multo po ba yung dumating ng mga panahon na yun na hindi na nag-logbook, nakapasok ng dire-diretso sa loob ng PIDEA nang hindi na siya dumaan sa logbook? Diba? Yun po yung matindi na debunk nila dito kay Morales. Okay? So, paano po pasisinungalingan ni Morales ngayon yan? Na kung saan, kung sinasabi nagpipilitan niya, may nangyari investigasyon. Pero teka, kung may nangyari investigasyon, sinabi mo may pre-op, di ba? May authority to operate, na sinagawa mo, pero bakit? Wala, hindi man nagkaroon ng logbook, di ba? Hindi ka man nag-fill up diyan, walang records. Okay? Ito yung isa sa matindi na hindi nyo pwedeng dayain. Kung sasabihin naman ni Morales, hindi, nagsisinungaling po sila, binura nila yan. Paano buburain? May mga numbers po yan, may date and time. Okay? Yan pong malinaw na wala pong ginagawa ang PIDEA na pandaraya o itinatago. Kasi nasa logbook. At ang hamon pa po ni attorney dito, na Delgado, Adevilla po ba yun, na sabi niya, dala nila yung hard copies na pwedeng i-verify ng committee. Diba? So, ituloy po natin mga ka-all-right. Next, please. Next slide, please. Ito po yung certification that we have from the Plans and Operations Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Next slide. Ayan. So, in final, sa investigation, walang nagpunta na informante doon nung mga araw na yun. Wala. Okay? Please. Dito po sa aming formis, nabanggit po ito dati na although hindi po nakalagay sa aming formis, ito po ay hindi rin nakalagay. Before formis kasi meron kaming data monitoring system, yung Daemon po. Yun. Isa pa yun. Alam po ng mga ating mga kapulisan yan, lalo na Senator Bato, alam mo rin yan, yung data monitoring system. Kaya imposibleng hindi dumaan doon itong informante. Kasi PIDEA agent si Jonathan Morales, bukod sa logbook na yan, yung data monitoring system, lahat yan, dapat yan magkaroon ng record yan doon. Pero wala pa rin po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name Bongbong Marcos... Hindi talaga malagay doon kung hindi sinubmit yan, hindi pinalagay doon. Wala talaga. Hindi mo makita doon kung Yes. mayroong nagtago niyan. Yes. Oo, kasi katulad yan.
medyo nagsalita dito si Senator Bato, hindi talaga ba? Sabihin natin, hindi na i-submit. Di po ba mga ka-alright? Sabihin natin hindi na submit. Sabihin na nga, hindi nga na-submit eh. Kaya nga walang control number. Pero doon tayo sa logbook. Meron po ba? Meron po bang dumating na informante at nag-logbook, duman siya doon sa logbook, nilagay niya pangalan niya, ano purpose niya, ano isasanggunin niya. See? Walang ganon. Doon na lang po sablay na eh. I-given na to. Kung itong data monitoring na to, wala to, okay, given na yan. Pero doon tayo sa logbook, wala. Bakit wala? Kasi wala naman po talaga na pumuntang informante. Okay? Tuloy. And Pero nagtago niya. yes. So, And the name Bongbong Marcos. marami ka pa? Marami ka pang aside from that? Konti lang. Please wrap up dahil ako ang prayer ngayon sa session hall. Baka 2 beses akong pagalitan ni Spin ito. Hindi ako, last session, akong nalate ako sa prayer. Please, continue. And the name Bongbong Marcos, alias Bonget, does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Next, please. Remember, we're not talking about the drug list. Ito, man naman si Senator Bato. Formality lang po yan, Senator Bato, no? Na at least, kung itanong man o hindi, at least sinabi na ng PIDEA na talagang wala. Wala sa drug list si PBBM. Okay? Malino lang. Paglilinaw lang kasi pareho. Wala nang tanong-tanong. Kung sakaling tanongin, at least nandyan sinagot na. Dito ang ating pinag-usapan to yung leak na yan, yung pre-operation report at saka yung authority to operate, yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-PNP ako, wala talaga ako nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking. So maalala po natin, natanong din po ng media yan si Senator Bato kung totoo po ba yung sinasabi ni Tatay Digong na nasa PIDEA list si PBBM, nasa drug list. Pero nung tinanong tong si Senator Bato na nung mga panahon na siya ang chief PNP, sabi niya wala siyang natatandaan at wala siyang nalalaman about diyan. Kasi kung meron man yan, malalaman nila yan kasi kakalat lahat sa lahat ng ahensya ng gobyerno na yan. Siyempre sa DOJ, sa PNP, o sa PIDEA, DILG, dadaan po lahat yan. Wala ko nakita. Pero hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Yun lang sa akin. Pero kung sabihin mo yung list na yan, wala ko nakita. Ako. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next is the joint affidavit ng mga naka-assign in the Intelligence and Investigation Service during the March 2012. Okay, stating in the affidavit po na wala sila based on their personal recollection, wala po silang nalamang ganong information. Next slide, please. Certification coming from the Human Resource Management Service of PIDEA na kung sino-sino po yun yung assigned na mga drug enforcement officers during that March 2012. Ito wala kang lusot dito. Si Morales walang lusot dito. Ito pa po yung isang matibay. Sige, lalakihan po natin to mga ka-alright, no? Ano natin to? Yan. So, ito, hindi ka pwede magpalusot dito, si Morales. Kasi yung sinabi niyang date na kung saan siya ay nag-conduct ng investigation ng mga panahon na yan at mayroong isang complainant, tawag dito, informant, ito po yung mga tao na naka-duty ng mga araw na yan. Na kung saan inimbestigahan, inalam ng PIDEA kung meron ba talagang nangyaring galon ng mga araw na yun. Wala pa rin po. Diba? Ito po yung tinatanong ni Senator Jinggoy noong mga nakaraan na sino yung mga kasama mo? Sino yung witness na ka-witness sa'yo? Hindi niya po mabanggit.
Hindi niya masabi kung sino yung mga kasamahan niya na nakakaalam niyan o pati yung sinasabi niyang kasama niya na mag-ooperate, hindi niya mabanggit. Eto na po yung mga tao na naka-duty ng mga araw na yon. Na mismong sila gumawa ng affidavit at sinabi sa affidavit na wala pong nangyaring ganun at wala naging usap-usapan na ganyan. At wala silang natatandaang impormante na nagpunta ng mga araw na yon. Dahil mismong may nilabas din ng PIDEA na nung mga araw na yun, merong mga records ng PIDEA na with control number na hindi mo pwedeng dayain yung mga numbers noon kasi may pagkasunod-sunod yun. Ngayon, kung merong mga naging operation ng mga panahon na yun, may dokumentong naitabi dyan, kung malalagyan lang ng control number yun, maisisingit doon, automatic, malalaman mo kung may nawawalang files doon kasi wala yung kasunod na number. Consistent yung number. Hindi na babawasan. So, ganun na nga rin po. Sabi nga nila, hindi nalagyan ng control number dahil walang, hindi na i-final. Pero ganun pa man, hindi ito dumaan sa logbook. Walang nangyaring logbook. Walang record na na informante na nag-logbook, dumaan siya doon, wala. Paano ngayon yan? Kung wala doon, tapos wala rin dito na nagpapatunay sa mga kasamaan niya dati ng mga panahon na yan, na merong informanting dumating. Yun ang nakakagulat. Na sino nga na nagsasabi ng totoo? Si Morales na siya lang mismo nakakaalam ng mga sinasabi niya, samantalang dokumento at ang mga kasamahan niya ang nagpapaliwanag at nagpapatotoo na wala nang ganun. Next, please. And ito po, yung pagkatao ng ating resource person. Ayan. Pakita natin to. One of the topics that we discuss in the investigation that we have conducted. Your Honor, Mr. Chairman. Yan, ito na. So, ito pagkakataon na to dahil gustong ipaliwanag uli ng ni attorney dito at ng PIDEA sa pagkatao ni Morales, which is isa summary lang, kumbaga siguro bago nila i-detalye pa kung gaano ba ka-credible itong si Morales, which is alam na ng lahat ng sa Senado na pag-usapan na rin. So ngayon, ito yung ikinaganda ng nangyari sa investigasyon na yan. Yung pagsasalita ni Senator Chis Escudero dito, na kung saan naipaliwanag ng maayos, na bigyan ng tamang pagpapaliwanag dito sa nangyaring investigation na to sa side ng PIDEA at gayon din naman sa side ni Morales. At na kung saan makikita nyo dito na medyo natulala yata dito si Senator Bato kasi akin lang, based in my own opinion, okay, dito talaga as in nabigyan ng tamang explanation yung gustong iparating ng PIDEA. Panoorin natin mga kababayan ko. Yes, go ahead, Senator Chis. Will be submitted anyway. Narinig na natin, akusado, maraming kaso, nagsinungaling noon, meaning it'll be submitted anyway. Since you will be doing the prayer, Mr. Chairman, Yes. I'd like to take advantage of the presence of this witness. Tokayo, Attorney Francis, is a pre-operation report an authority to operate that document? Is it a controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? That's not a controlled document. Yun yan pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA, Yes. dadabot ka ng isa kung may gagawin kang isasubmit kang pre-operation report o authority to operate. Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero. Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document, therefore hindi pa yan official document, therefore hindi pa siya public document, therefore hindi pa siya kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya ng sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Kung hindi pa siya sinasubmit, hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. Tama. Napakaganda ng explanation po ni Senator
Chis Escudero dito. Ako ay salute sa Senator Chis Escudero dahil mas lalo mong naipaunawa sa mga kababayan natin at sa mga nanonood sa Senate hearing na yan na ito ay malinaw na ang ginagawa ng PDEA dumaan sa proseso na kung saan malinaw po dito na pinapatotohanan lang na okay, kung walang control number, so hindi to matatawag na confidential. Hindi to matatawag na legit. Na ito'y dumaan talaga sa proseso dahil wala nga Kung wala number, so nakanino yan? Di na kay Morales, nasa kanya pa rin. Hindi pa ito na ipa-final or even na ipa-public. Bakit? Kasi sa kanya lang, siya lang ang nakakaalam sa madaling salita. Ang paglilinaw lang po ni Senator Chis dito na kung wala pang control number, natural lang na hindi pa alam ng mga staff dyan. Lahat ng mga empleyado doon or even sa mga superior niya, hindi pa malalaman yan. Bakit? Kasi nga, kung may control number na yan, ibig sabihin dumaan siya sa proseso. Tama po ba? Kung dumaan sa proseso, malalaman ng mga superior niyan. Kasi may pipirma dyan Diba? May pipirma, may mag-a-approve. Diba? Yun po yung gustong ipaliwanag dito ni Senator Chis. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Tama. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala. Posible yon. Agree ako dyan. Posible na meron siya kasi nga nakakakuha po siya ng kopya. Ang tanong nga lang po, kung kailan niya ginawa. Okay? May kopya siya niya, nakakakuha siya ng kopya. Ang tanong, pwede bang, totoo ba talaga may ginawa siya nung mga panahon na yan? Na dahil may kopya siya, na pwede bang, totoo nga, may katotohanan ba na may ginawa siya nung mga panahon na yan? Ang nagpapatunay po dito, dokumento. Walang confidential informant na nagpunta ayon sa records, ayon sa dokumento, ayon sa logbook. Ayon sa mga saksi, wala ng confidential informant na nagpunta. So, how come na may mangyayaring ganun investigation mismong lahat ng mga tao na nakasama niya, pinapasinungalingan? Di ba? Kahit doon na lang po sa logbook walang nakalogbook. Di ba? So, kung merong kopya si Morales niyan, ang tanong, saan niya ginawa? Doon ba talaga sa opisina? Or baka naman, di umano akin lang po to, baka dati ka na may hawak ka talaga niya na itabi mo, at dahil nga itong mga nakaraan, dahil mainit ang labanan ngayon, di ba? Medyo matunog si Maharlika, dahil nga sanay si Morales sa mga ganitong maiingay sa social media, dahil kung matatandaan po ninyo, panahon po ni Gadapan, panahon po ni Sir Lacson, isa po ito sa mga controversial din na naging usapan na bumabangga. Naalala niyo po, binangga niya po ito si Senator Lacson na naging saksi pa siya sa lahat ng mga pinagagawa raw ni Senator Lacson. Then later on, napatunayan po ni Senator Lacson na puro kasinungalingan ang ginawa sa kanya, which is si Victor Corpus pa po ay nagsorry dahil sa maling pagbibintang. Pero si Jonathan Morales po ay hindi man lang po humingi ng sorry. Dahil nga lumabas po na sinungaling siya noong mga panahon na yon. Ganon din naman kay Gadapan noong mga panahon na yan na nabangga niya rin. Taka yung isa pang superior niya na kung saan na-involved din siya doon. Ganon din po. So ito na naman po. Nangyayari na naman po nito. So ito nga po yung matinding tanong. Na wala po doon sa PIDEA talaga, as in wala siyang napasinungalingan na po lahat yung mga salaysay niya, which is hindi po talaga totoong mayroong complainant or informante walang informante, hindi totoong may informante ayon sa PIDEA kasi walang records.
at walang naglagbok at walang nakakapagpatotoo kasi lahat pinasinungalingan siya. So si Morales lang may alam. Di po ba? Pero hawak niya, file niya, nasa kanya. Sa puntong yon, since you're an attorney, Francis, public document na ba siya o hindi pa? O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. My next question, sir, is kung ito'y pinanumpaan, Yun, eto na tayo. Eto yung mas matindi. Kung kanina po na-corner sa doon sa senaryo na kung saan walang nag-logbook, walang confidential informant na nag-logbook, tapos sa mga witnesses wala rin. Ito yung mas matindi. Yung nanumpa. Hindi po, para sa inyo pong kaalaman, may video po na mismong binabanggit po ni Morales na may panunumpa, may paglagda. Mamaya ilalabas po natin yan. So dito po, pinasinungalingan po at may ebidensya po ang PIDEA. No, Your Honor. my next question, sir, is kung ito'y pinanumpaan, affidavit sino po ba yung nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yon? Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service of PIDEA. Sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila ay notaryo. Tama. Meron pong mga may notarial commission during that time. Yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po kasi yung iba doon, although they don't have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yes. Kahit wala silang notarial commission? Meron 5,000 po yung Legal and Prosecution Unit. Sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office? Matanong ko po kayo, sa dokumento ng PIDEA, kung binaliktanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. See? Walang record. May certificate pa na talaga nagpapatunay na walang record na may nanumpang confidential informant. Pero, taliwas dito kay Morales. Panoorin po natin yung kanyang sinabi sa social media at dito kay Maharlika. Panoorin po natin. Kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga, nangyari, See? Nangyari. Paano nga yung pasisinungalingan ni Morales ito? Sinabi niya, nanumpa, lumagda. At nangyari nga. Kung nangyari nga, bakit sa PIDEA walang panunumpang nangyari? Walang confidential informant na nagpunta na nanumpa. Walang records. May certification pa mismo. Itong sa PIDEA na kung saan nagpapatunay sa records ng mga notary, lahat ng walang ganon. Walang nanumpa. Paano ngayon yan? Sino paniniwalaan natin? Ang dokumento? Nakadokumento? O ang ex-PIDEA
na siya lang ang nakakaalam ng sinasabi niya. Samantalang ang PIDEA, hindi lang sa pagpapaliwanag nila dinadala, bukod doon, dokumento. May mga hard copies, may mga ebidensya. Sino po ang paniniwalaan natin, mga kababayan ko, mga kaulit ko? Ito po bang sinasabi ng ex-PIDEA agent na siya lamang yata nakakaalam at siya lang yata nakakakita ng confidential informant niya? Bakit ko sinabi? Kasi bakit ang mga tao doon sa opisina walang nakitang ganun? Wala silang nababalitaan na ganung issue na usapan na ganun. Wala sa records, wala nag-logbook. Okay? Walang nanumpa. So, suma total, baka yung nagpunta kay PIDEA agent, ex-PIDEA agent, General Morales, ay multo. Aray! Di po ba? Kasi siya lang ang nakakakita. Siya lang nakakaalam. Samantalang sa records, wala. Sa dokumento, wala. Sa logbook, wala. Sa mga kasama niya, hindi nakita. So, yung nagpuntang confidential informant, siya lang ang nakakakita at siya lang nakakaalam. Di multo nga po yung pumunta. Hashtag Real Talk. Laban niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, no. Bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi. See? Kinunan niya ng statement, umabot pa siya ng gabi. Tumagal pa siya. So, imposible na doon sa opisina ng PIDEA hindi malaman ng lahat ng empleyado doon. Ang haba ng ginugol na oras ng isang confidential informant mo doon. So malamang nakikita ng mga kasama mo doon. At hindi lang yun. Ito pa nangyari. Inabot pa ng kinabukasan, dumating pa uli yung confidential informant. So, posibleng hindi makilala ng mga tao doon at hindi nila mabalitaan yan. Nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, no, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na... Di ba? So, ayun po, malinaw. Okay? Malinaw na, okay, sinabi niya, may pre-op, authority to operate, nasabi niya lahat yan eh. So, paano ka nagkaroon ng gano'n? Unang-una, bago mangyari lahat yan, syempre maglalagbook ka muna, kukunan mo ng information, yung informante. Kasi kailangan mo yan eh. Kailangan nyo ng information about doon sa informante. Dahil kung walang information at hindi on record, baka ikaw na investigador dyan, mapuputokan ka dyan. Pag tinanong ka, naka-record ba yan? Kinuna mo ng salaysay? Ginawa mo ng report? Tapos, pupunta ka, dadalhin mo sa mga higher officer mo, pero hindi dumaan sa proper. Ibig ko sabihin, hindi man lang dumaan dito, hindi man lang nanumpa, hindi pa nag-logbook. Wala siya doon sa logbook. So, ano nangyari? Paano nangyari yun? Multo. Di po ba? Tuloy natin. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once mayroon pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag
na itatranscribe into sworn statement po yun. Kasi in the sworn state, kung magiging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Which is, walang ganong nangyari. Hindi po ba? So, tama po ba ang sinasabi ng PIDEA dito? Sino po nagsasabi ng totoo? Ayan po, may basis po ang PIDEA. Which is, wala sa record. Wala pong confidential informant na papayag sa ganun. So, sa kasong ito, kung may affidavit man, personal na yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA. Siguro kung napanood din ni Senator Chis na yung plinay ko kanina na nagsalita na inamin, sinabi niya na hinamon niya pa yung confidential informant na lumagda at manumpa. Ano kaya magiging reaction din ni Senator Chis dito? Mayayari ito talaga si Jonathan Morales dito. Di ba? Lalo na kung malaman ito ni Senator Jingo Estrada, maipaalam sa kanya to na bakit ganun. Oh, nanumpa ka, sabi mo nanumpa, tumagal pa dun sa opisina, tapos ngayon, ang sinasabi ng PIDEA, wala sa record na may nanumpa, wala rin sa logbook. So matotal, wala talagang nangyari. So, legit ang investigasyon ng PIDEA. Di po ba? Legit, hindi walang kasinungalingan. Paano magsisinungaling ang PIDEA? Nasa record yan, nasa dokumento yan. Di ba? O, yung bang logbook, pwede bang dayain yun? Sulat kamay yun. Hindi naman pwede magbura doon. Bakit? Kasi may mga number yun. May time yun. Di po ba? So, ang nangyayari po dito, documents, PIDEA, and other resources against Jonathan Morales. Sino paniniwalaan natin? Jonathan Morales? Walang dalang ibang dokumento. Xerox lang. At yung kwento niya. Para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Sinabi niya yan. Di ba? O, na-debunk na siya ng PIDEA. Dahil sinabi niya ng first hearing yan. Napanotaryo niya na. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Kasi wala sa records. May certification dyan about yan na meron talagang, wala talagang record. Okay? Walang record nga doon. Wala pong records. Nang may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po, Your Honor. Wala. Huling katanungan, Ginoong Chairman. Samantalang, sinabi niya yon kay Maharlika at sa first hearing. Itong pre-operation report at saka authority to operate. Kapag ka ito'y nalagyan na ng control number, dadaan na po yan sa proseso at kailangan ng pagpasahan ng mga opisyal. Tutuloy ba to? Wag itutuloy ito? Etc. etc. Tama po ba yan? Tama po. So ito'y kumbaga application lamang ito. Opo. Pag sinumite, doon palang gugulong yung bola, ika nga. Opo. Hanggat hindi sinusumite, hindi gugulong ang bola. Opo. Tama At po. walang kailangan pagpasahan sino man sa hierarchy ng PIDEA. Tama. Mula sa kanyang immediate hanggang sa pinakamataas na opisyal ng PIDEA. Tama po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney, for that clarification. Thank you. Okay? So, yun lang po. So, paglilinaw lang po. Di ba? Na, eto malinaw na walang lusot po dito si ex-PIDEA Jonathan Morales. Okay? Kayo na po ang tatanungin ko, mga kababayan ko, mga ka-alright. Tayo po ay nagiging patas lamang dito. Okay? Malinis, malinaw, kompleto ang mga dokumento. Kumpara mo sa side ni Jonathan Morales na sinasabi niya ginigipit siya, na pagtutulungan siya dyan. Okay, so personal attack daw ko no, yung ginagawa ng ibang senador sa kanya dyan.
Pero malinaw naman po na ang dala niya ay kwento. Okay? Ang dala niya po ay kwento. Wala po siyang dalang ibang dokumento. Ngayon, sa kwento niya, may tinuturo siyang mga tao, pero lahat ng tinuro niyang mga tao ay against sa kanya, na walang pinatotohanan sa mga akusasyon niya. Okay? Speaking of documents, kompleto ang mga dokumento na isinabmit ng PIDEA na hindi mo pwedeng questionin kasi merong hard copies. Malinaw na malinaw. Logbook, may hard copies. Yung mga naka-duty na mga yun, may mga hard copies. Kompleto. Okay? Sa panunumpa, may kompleto rin, may certification pa nga na nagpapatunay na talagang walang nanumpang confidential informant. So, ano po ang paniniwalaan natin? Yun po bang ang dala ay kwento lang? At kung ano-ano na ang binabanggit na pangalan sa Senado, halos nalayo na tayo doon sa mismong dokumento dahil ang mga ipinapatawag na, ang mga binabanggit na, napunta pa tayo sa St. Luke's, napunta pa tayo doon sa James Kumar na yan. Nagkaligaw-ligaw na po Buti na lamang dito, natakil yan at napagbigyan ang PIDEA na maglabas ng kanilang records para mapatunayan ng PIDEA gaano kaligit ang nangyaring investigasyon, kung bakit ganun na lamang katapang ang PIDEA agent na sabihin nila wala talagang records si PBBM at wala talagang nangyaring investigasyon ng mga panahon na yan dahil bumabase ang PIDEA sa records. Hindi lang kwento, sa records at sa mga resources. Samantalang si Jonathan Morales, ang dala lang bunganga. Walang dokumento. Informante, hindi niya mabanggit. Hindi niya maalala. Yung mga kasama niya, nung time na tinitipan niya yan, yung investigasyon na yan, hindi niya matandaan. So, kayo na pangumusga mga kababayan ko, mga ka-alright ko. Comment below. Comment lang po kayo dito sa video ko na to kung si Jonathan Morales po ba ay nagsisinungaling, at kung si Jonathan Morales naman ayon sa inyong pagkakaintindi dito sa iplinay kong video, siya ay nagsasabi ng totoo. Magbigay po kayo ng inyong opinion at para mabasa natin at mabigyan natin ng reaksyon yan. Kung gaano katotoo, magbigay kayo ng inyong opinion, ano yung nasilip nyo, ano yung nakita nyo, obserbasyon ninyo. Kung ito ay nasa katotohanan si Morales, ano ang inyong paliwanag? Diba? Ngayon, kung ang opinion ninyo ay sinungaling, sabihin nyo rin po sa akin dyan sa comment section kung paano nyo nga nasabing siya ay sinungaling. Naniwala rin po ba kayo sa video na ipinalabas natin? Yun lang po. Maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, Papa Tricks TV, nagsasabing bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Nagre-real talk lang po inyong lingkod. Walang pikunan. #RealTalk. Babay po. Abangan nyo po yung mga upload video ko sa mga susunod pa. Asahan nyo po, supportahan nyo po ang ating channel. Sana naman po, pa-thumbs up, pa-share, at siyempre, subscribe na rin po kayo sa channel ko. Maraming salamat po. Bye-bye, mga ka-alright natin.